Pag mga baguhan tao, hindi niya masyadong kilala, nahihiya pa siya. Nahihiya pa siya ipakita yung tunay na kulit niya. Pero may tampuhan na ba ang Rajel o wala pa naman? So, Siya na to si Henry Mayora Naik TV. Mayora Naik TV YouTube channel. Suportahan natin. Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Palang araw po sa ating lahat, ang nagbabalik ang iyong lingkod, Mayora Naik TV. At bago natin umpisahan ang ating reaction sa araw na ito, ay nais ko munang batiin at i-shoutout ang kapwa ko OFW. Kung saan man kayo sulok ng mundo mga kababayan, ay dubling ingat lang po. At dinuntin po, shoutout din sa Manang Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ina Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap partners, supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. At ganoon din po, supportahan din po natin ang YouTube channel ni Kalingap Tata, ni Kalingap Hana, ni Kalingap Mikoy, at syempre kay Coach Ralphit. Supportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. At ganoon din po sa kapwa ko Karepa, supportahan din po natin ang bawat isa. At ang video na ito na ating re-reaksyonan ay mapapanood sa YouTube channel ni Kalingap Hana, kung saan niya in-interview si Coach. So, hindi na po natin patatagalin, ay sisimulan na po natin. Ralph, ang ating i-interviewin today. May isang privilege may interview ng isang Kalingap Hana. Oy, baliktad. Yun. So, eto Coach Ralph, may mga lang tayo dito, questions. So, kamusta naman po si Coach ngayon? Ngayon po, okay lang naman po. Kaso medyo lang ngayon. Nangangapa pa sa schedule kasi talagang pinagsasabay ko na yung vlogging sa pagtuturo. Kaya medyo Pagtuturo lang? Sa gym. Instructor bilang gym instructor. Kaya ngayon medyo kinakapa ko pa. Hindi ko pa nakukuha yung tamang schedule. Kaya medyo hectic pa. Totoo yan, kasi bago-bago pa lang na pumasok dito si Coach sa pagmimisyon ng Kalingap o pagmimisyon ng mga K-boys. At syempre hindi pa niya alam, kaya siya ay nangangapa-ngapa pa, at kailangan din niyang mag-adjust nga naman sa kanyang oras. So tuloy. Pero tuwing kailan kay Kalingap Rab? Yun. Talaga si Kuya Rab, ang schedule niya, walang specific. Kasi may time na si Kuya Rab, late na natapos ang mission, hindi na nakakapag-gym. So ako, on call. Okay. So, kamusta naman syempre ang Rajel? Ayun. Yun nga, daming naghahantay, nakaabang. Yeah, pasensya na po, medyo late po ngayon upload kasi, I mean yung vlog kasi si Kuya may iba pong mini vlog ngayon na parang naka-schedule. Baka sabi daw po, next week. Kaya may tanong din po kayo, may tawag na sa amin I love next week. Kasi puro next week. Ayan, narinig natin, at shoutout sa mga supporters ng I Love Next Week. Kung mayroon nga naman, sabi ni Coach na I Love Monday, I Love Sabado, ay mayroon din silang I Love Next Week. Kaya ang sarap ang tawa ni ang tawa ni Coach, kasi nga doon sa na-mention niya na mayroon silang I Love Next Week, at pinaluwanag nga ni Coach sabay tawa. So tuloy. Kung may I love Monday and I love Tuesday, meron na I love next week. Yun. Pero ilang months na ang Rajel? Siguro, kasi yung kay Kuya Tata, nauna, kami doon 3 months. Then dito kay Kuya Rab, mga 4. Hindi. Mga 5 months na. Bali halos almost 8. Paano na rin, pa isang taon na rin, malapit na. 8 or 9 yata. Malapit na mag-1 year ang Rajel. So, kamusta naman, Coach, nakukuha mong suporta sa mga supporters syempre ng Rajel? Ayun, talagang pa rin, sobrang solid ng mga supporters ng Rajel. Mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin yung mga solid supporters. And syempre, yung meron din dyan mga supporters ng supporter ni Chris na supporters din ng Rajel. Kasi sila, talagang galing din sila sa channel. Tama naman ang sabi ni Coach, kasi yung kay Rajel at saka kay Chris ay nagsusuportahan
Pero nga lang ay mas lamang ang Mikris kasi nga ang views ng IDC, views ng Jungkarl ay nasa kanya na kay Mikris na, naghalo-halo na sila doon. So ayan, at ang paliwanag ni Coach, tuloy. Sinusuportahan nila yung mga ano ni Kuya Tata, mga beneficiary, kasi si Krista and si Angelica, mga beneficiary ni Kuya Tata dati na nalapit kay Kuya Rab. Sobrang supportive ng Mikris, no? Ay oo, Mikris and Rajel sobrang nagsusuportahan sila. So, Coach, anong nilook forward mo lagi kapag Rajel ang shoot? Sa totoo lang, talaga, pag nag-shoot kami, kung ano lang yung maging sitwasyon. Kasi talagang, kung sinasabi ng iba may script, yun talaga, wala, may flow lang kami, tapos kami nang bahala, pati impromptu talaga yan. Kaya talagang, biglaan, kung anong ma-feel namin, kung anong gusto namin sabihin, Sa inyo na yun. diretso na yun. So, sa lahat ng episode ng Rajel, anong pinaka-favorite mo at bakit? Siguro yung pinaka-favorite ko yung, part 5 siguro yun. Ito yung sa part 5 na ito na kung saan siya nag-walk out. Kaya ito yung favorite daw ni Coach, yung part number 5 kasi nga nag-walk out siya dito, umalis. Hindi na siya bumalik, kaya ito yung kanyang memorable sa kanya. At pakinggan natin ang paliwanag niya dito kay Hana. Yung nag-walkout ako. Ay, Kasi may grabe. walkout. Yun, sobrang from happy kasi yun parang siya yung monthly vlog namin, biglang nauwi sa lungkot, then may may gulat na nangyari. Kaya parang sa akin, yun yung isa sa mga memorable kasi bigla nag-shift yung story. So, anong katangian naman ni Angelica ang di nakikita ng iba off-cam? Siguro, sa on-cam, makulit siya. Sa off-cam, mahihain talaga siya. Yun, kita naman kay Angelica na pag maraming tao, nahihiya siya. Kaya yun ang kay Angelica, at kung wala nga tao, dyan makulit siya. Kaya yun na nga, si Coach na ang nakakaalam doon kung anong mayroon si Angelica kasi kalab team niya yan. Tuloy. Baliktad. Pero yung hiya niya, nakatago lang. I mean, pag sa ibang tao, mahihain siya. Pero sa mga close niya, mga comfortable siya, ganun siya, kung anong pinakita niya sa vlog, ganun na ganun siya. Pag may mga tao lang na, pag mga baguhan tao, hindi niya masyadong kilala, nahihiya pa siya. Nahihiya pa siya ipakita yung tunay na kulit niya. Pero may tampuhan na ba ang Rajel o wala pa naman? So, Ito yung sinasabi, may tanong dito si Kalingap Hana kung mayroong tampuhan itong Rajel. Alam ninyo, natandaan ba ninyo yon yung may dati yan may marites dati niyan na si Coach at si Angelica ay mayroong tampuhan. Totoo yon na mayroong silang tampuhan, pero mayroong isang tao na doon na nagsabi na wala naman daw silang tampuhan. At yun na nga ay narinig natin kay Coach na hindi maiiwasan na walang tampuhan. Kasi yung time na iyon na si Coach ay pumasok doon sa GC ay siya doon, nakita sila ni Angelica na ang sabi niya doon ay, "Bish, wag ka nang magtampo." Yun ang issue niyan dati sa Rajel, di ba? So, pinatunayan ng isang supporters na hindi daw sila nagtatampo, pero mali. Ito ang totoo. Tuloy. Siguro dati meron naman. Hindi naman nawawala yung tampuhan sa isang actually, mas healthy nga yun pagka ganun kasi mas nalalaman yung ugali ng isa't isa. Ayaw sa bagay. Kasi speaking from you, di ba? At may ka na sa relationship. Yes. Tama din naman. Pero, namin ko naman, may mga tampuhan din may times na gano'n. Pero, at the end of the day naman, nagiging okay naman din. Sobrang genuine ni Angelica nung nakita ko. May isa kayong event na birthday niya.
umattend kami no. Sobrang Ay, oo. genuine ng si Angelica, ang napansin ko sa kanya, sobrang appreciative niya. Grabe, talagang kahit anong ibigay sa kanya, halos maiyak siya. Oo. Sobrang na-appreciate niya lahat. Pero syempre, bukod doon for sure, ano pa yung maipagmamalaki mo about sa ugali ni Angelica? Siguro sa pagiging positive kahit negative na yung energy. Then siya, isa din sa di ba masyado siyang nag-appreciate sa mga bagay. Kahit sa tao, siya, magaling makisama. Kahit medyo nahihiya lang sa simula talaga. Pero yun lang nagiging niya downside, medyo nahihiya siya sa simula. Pero hindi siya mahirap lapitan. Hindi. Tsaka talaga siya, talagang kahit stress, nilalabanan niya. Talagang parang may time na yung may time na umalis yung tatay niya kasi iniwan sila. So ito na yon about sa tatay naman. Syempre, stress si Angelica nung time na yon kasi nangyari sa kanyang tatay at sa kanyang pamilya. Syempre, kahit sino naman na may stress ka talaga at hindi mo alam kung bakit nangyari ng ganon, bakit nangyari sa pamilya nila, naiwan sila ng kanilang tatay, talagang masakit yan sa isang anak. So, ayan, si Coach na mismo ang nagsabi. Tuloy. Kahit medyo negative yung energy, talagang pinipilit niya pa rin maging masaya at positive. Napakagaling ni Angelica. So ikaw, Coach, paano ka nag-start as Kalingap o napunta sa Kalingap? Yun, so talagang pinakasimula. Noong una talaga, sila Kuya Rab, dun sa kabilang gym pa lang, talagang nakikita ko lang sila. Di ako kahit kilala ko sila, nahiya ako mag-approach. Siyempre, sabihin, FC. Kasi ako din, mahihain din ako talaga. Hindi ako masyadong mahilig. Hindi ako sanay mag-approach. Ikaw yung unang approach. Oo, ako din. Kaya hindi ko muna sila muna parang ganun mag-approach. And si Kuya Tata talagang una nag-approach sa akin sa gym. Nagtanong lang about sa competition, and then para maiksing story, lumipat sila sa gym. Ako din naman, sakto, dun yung gym ng kaibigan ko. Then, mga around last year, September, nagtanong si Kuya kung paano yung coaching ko kasi sakto that time si Ma'am Jack nag-gym. And si Kuya Rab kasi nagtuturo. Medyo hindi nakaka-focus si Kuya Rab kasi syempre mahirap yung nagtuturo habang nag-gym. Kaya ang ginawa ni Kuya Rab, nag-inquire sa akin, tinanong. Then doon nagsimula, after a week, si Kuya Rab naman sa akin. So si Ate Jackie, sa'yo, simula, si Ma'am Jack hanggang nung babi ko po siya mabuntis. Siya, ako yung coach. Then si Kuya Rab, simula noon hanggang ngayon, ako pa rin coach. Wow. Then, syempre na-encourage siya din yung mga kasama sa Kalingap. Na para maging healthy. Nag-gym din sila and kinuha din nila akong coach. Grabe si Coach Ralph. Ikaw pala ang coach ng Kalingap talaga. Balak din po namin ni Kalingap Dan. Yun, Coach Ralph. Si Kalingap Dan po, hinihintay ko lang po bumalik kasi alam niyo naman po na may nangyari kay Kalingap Dan. Pero talagang alam ko po, grabe, sobrang dedicated din ni Boss Dan. Kahit solo lang yan. Nag-gym Oo, kahit sa amin before, kahit call center, walang tulog. Minsan, walang palya. Ganyan si Boss D. Napatunayan ko na halos taon ko na nakakasalubong nakakasama sa gym. So, meron ba, Coach Ralph, na negative comment na tumatak sa'yo or nakakuha ng attention mo? Negative comment. Marami. Siguro, yung hindi sa love team namin, siguro yung sa Kalingap. Yung sinasabi nila na, parang ang mga charity vlogger daw, ginagatasan. Yun ang pinaka hindi nila naiintindihan. Kasi, bilang na-experience na nalaman ko na yung field nito, halos ang mga nambabash lang dyan yung mga wala ding alam. Yung halos, ang lakas nila magsalita, pero sila, hindi sila tumutulong, ganyan-ganyan. Bakit daw tumutulong? Kailangan pang kamerahan. Ang main... Yun ang ng iba. Kasi kaya naintindihan natin si Coach kung bakit. Dahil nga ang pagkakaalam kasi ng iba ay yun nga sabi ni Coach Rev na parang nanggagatas sila sa mga sponsor. So, ayan na. Sagot ni Coach ay hindi nila alam kung paano mag-charity vlogger. So, talaga po doon is yung tao na kailangan tulungan para mapakita lang, ma-inspire din. And syempre, yung video, syempre, makikita. And yung mga charity vlogger, masasabi din nila na
pwede sila makatulong pa sa ibang tao dahil dun sa nagiging inspiration sila and role model. Tsaka di ba, may mga iba kasing tao na kagaya ng mga OFW yung nasa ibang bansa na gustong tumulong and kalingap yung Yun, Yes, parang totoo din yan. nila, naging kalingap yung nagiging way. Isang Parang way. lang, yung mga charity vlogger lang talaga yung nagiging ehemplo. Para parang yung mabago yung buhay. Kasi lalo dito sa kalingap, kung makapansin nyo pa sa ibang charity vlogger, ang kalingap, ang goal, mabago ang buhay. Hindi yung matulungan lang basta. Oo. Hindi yung isahan tulong, dalawang tulong. Ang goal talaga mabago ang buhay. Kaya yun ang kinatutuwa ko din sa kalingap. Wow. So, eto, Coach Rap, ilang taon ka na? Ako, I'm 20. 4 years ago. 24. 24 pa lang po ako. Mas matanda pa pala ako sa'yo, Coach. Ate, hanap po yan. Taga saan ka, Coach? Originally Bicol talaga? Yeah, dito po talaga sa okay. Daet talaga. Born and raised Daet. Wow. And anong course ang natapos mo? Ako po ay nagtapos sa Camarines Norte State College ng Bachelor of Science in Biology. Ay, wow. Hindi ko lang tinuloy sa med. Wow. Pero bakit ang kinuha mo ay sa gym? Oo. Kasi third year pa lang ako, nag-aaral na ako, nag-compete na ako sa bodybuilding. So, medyo namulat na yung experience and knowledge sa gym. Then hanggang, naging working student ako third year hanggang fourth year. Nag-sideline ako. Pag after ng pasok ko, 8 to 5, 6 to 8 to 9, nagko-coaching ako noon. Then ako working student ako. Tapos na parang naano ka na lalo. Oo, parang naano din na rin yung nahubog na rin yung experience and sarili. At alam ko na yung mga program, halos natutunan ko rin gawa ng experience. Yun din. Ito, Coach, kung meron kang wish for Angelica, ano yun? Siguro ko ang wish ko sa kanya is medyo kailangan niya dapat panindigan yung medyo maging mas wise sa pag-decision. Kasi nitong lately medyo nag-doubt siya kung anong kanyang course. Medyo mahirap. Yun, oo. Diba napansin din ni Coach? Kaya nga sabi ni Coach, ay tama rin naman ang sabi niya na maging wise sa pagkuha ng course. Kasi napansin kasi ni Coach ay itong huli ay pabago-bago ang kanyang isipan ni Angelica. Una ay teacher, pangalawa business ad, pangatlo ay naging naging criminology. So, di natin alam ngayon kung ano na ngayon ang talagang final na kinuha ni Angelica na course. Kaya yun ang sabi ni Coach, maging wise sa pagkuha ng ng course. Tuloy. Din kasi yun, kasi kung sa simula, ayun, first year, ganun yung kunin yung course, mahirap pa kapag kasusunod, magpalit siya. Sayang naman yung taon. Yung Kaya aral. siguro ang pinaka ko lang sa kanya na medyo mas maging wise pa sa pagdesisyon. Naman talaga siya, man siya, ng madiskarte, masipag, maalaga, lalo sa pamilya niya. Talagang, hindi siya nahihiya kahit titinda sa gilid na ng talagang kahit na-late siya sa pag-aaral, kasi nagtigil siya halos 2 years. Kaya, sana mas maano pa yung pagdesisyon niya and sana, matured na siya, sana mas mag-matured pa para sa, din naman niya yung sarili and sa future niya. Parang yun lang din may, sa kanya. And last but not the least, Coach, message mo syempre sa mga supporters ng Rajel. Yun. And supporters mo din. Yun. Siyempre, unang-una po, thank you po sa lahat ng supporters po ng Rajel. Simula pa po nung nakila Kuya Tata na binoblog pa po ni Kuya Tata hanggang sa malipat na po kami sa main channel kay Kuya Rap. Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta, pag-intindi, paghintay at siyempre po sa pag-uunawa. Kasi minsan talaga natatagalan yung vlog namin. Kaya okay lang. Sana lang po, tsaga lang po, patience lang po kasi darating din po tayo dyan. And thank you so much po sa pagsusuporta sa amin, sa katandem ko po na si Angelica. Kasi talagang ginagawa po namin itong vlog, yung pag-love team para makatulong po sa kanya. Kasi para makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng sariling bahay and lupa. And syempre makatulong din po sa akin kasi hindi po tayo, breadwinner din tayo sa pamilya. Kaya halos naging sulit naman po yung pagtulong sa amin. Pupunta naman po sa tama yung mga tinutulong nyo and syempre sa mga po ibang mga love team supporters din po na sumusuporta sa Rajel. Thank you so much po sa inyong lahat. Sana po wag po kayo magsawa magsuporta sa akin, sa love team ko po, sa love team ng buong Kalingap at syempre sa buong team Kalingap po.
Grabe ang message ni Coach Rob. And Coach, ano ang iyong YouTube channel? Yun, sa mga di pa po yun nakakapag-subscribe, ang aking YouTube channel po ay Coach Ralphit po. Yan, halagyan na lang po yan. Thank you so Yun, much, thank you, Coach. thank you, Hana. Grabe. Grabe. Sarap interview ni Coach. Ang dami Ay, mo grabe. sinasabi. Ay, grabe. Saka sobrang may sense yung mga sinasagot ni Coach. Thank you so much, Thank you din po kay Hana na Salamat. sinama ko sa So, ayun na nga, ay narinig na nga natin ang pasasalamat ni Coach nitong huli sa So, supportahan po natin ang YouTube channel ni Kalingap Hana. So, ingat po ang lahat. God bless us all. Bye-bye! Thank you.